guys, bonjour tout le monde, kumusta ba? So, pasensya na guys, makalat yung office ko. So, ayun. Singit lang natin yung vlog natin ngayon, no? Ang saga na makapag-upload dahil sobrang busy tayo ngayon. Actually, ngayon is day off namin, pero may pasok ako sa madami kong trabaho guys. Kita nyo naman, tatlo-tatlo yung laptop ko dito. So, may mga ano yan, no? Purpose yan. Actually, 4 yan. Ito second monitor, tatlo talaga yan, sorry. Nasa bahay yung isa kong laptop at the same time. Pag ano, nilalagay ko yan dito. Kasi minsan, meron ako mga, ayun, mga tradings, alam niyo na yun. So, pero may mga purpose yan guys, hindi backlog yan. So, marami tayong work guys. So, dito. Pero since confidential na lang kasi yung mga iba kong trabaho dito guys. So, hindi ko na sa inyo may kapaliwanag yan, no? Okay, before we start this vlog. Okay, dahil marami tayong pag-usapan ngayon. Mga first things to do pag dating mo dito sa Quebec, Canada. Okay, so, for this video guys, para po sa mga temporary foreign workers na katulad ko na mga nandito sa Quebec. So, let's intro muna guys. Bago natin umpisahan, kunin ko muna yung food ko dahil 12:30 na. Late na rin ako mag-lunch. Okay, so gutom na ako. Actually, walang tao dito sa office. Ako lang tao dito. At doon ako, nalagay ko yung dito. Down. So yan, narinig din naman siguro ako ito. Pwede ko yung lunch ko. At tayo, scrambled egg. Gulay. Doon, papasok yung sa akin mo. Okay? So, dito tayo na pwesto. Habang kumakain tayo, kwentuhan tayo. Ano ba gusto yung background? I think dito ako sa kabila. Ayan. Ganda naman. Ayan. Ang mga kasilaw. Yan. So, tayo guys, nagutom talaga ako. Ayun nga guys, pag may bank account ka na, actually, ano lang to guys, short video lang to, mabilis lang. And, pag-usapin na natin, direct to the point na, no? Kasi, mahirap naman, di ba? Kasi gusto, syempre, yung mga nanonood dyan na malaman agad yung gusto nilang, malaman dahil nga, yun yung title ng video na ito, no? First thing to do, pagdating mo sa Quebec, Canada, lalo na sa mga temporary foreign worker. Okay guys, so, napaka-importante yan. Insurance, kailangan mo talaga yan. Lalo na pagka, ayun nga, susunod yan yung sa bahay. Siyempre, may insurance din yan. Siyempre, accommodation, kailangan mo maghanap yan. Maraming dito, mahal, maraming mura. Kaya depende na kung paano maghanap or kung yung employer mo maghanap sa'yo mas maganda. Saan sila, mas komportable kung saan katitira kasi may mga ganun. Dito sa amin kasi sila yung naghanap. Okay, kasi sila rin yung unang-unang naghanap nung una namin tinira sa hotel. Kung napanood yung previous vlog ko, okay, doon kami tinira sa hotel. And then, saka kami deliver dito sa malapit sa company. Kaya, dito sa company, hindi namin kailangan ng car para pumunta. Pwede ka maglakad, pwede ka mag-bike. At least, tipid, di ba? Wala kang monthly. Ayun, sama rin sa tulad yan. Mapanood nyo yung pagtitipid financially. Nandito ka, talagang yung mga temporary foreign worker ka. So, yun guys. Ayan, meron tayong insurance. Bank, accommodation, importante. Kung marami kayo guys, maghati-hati muna kayo, lalo bago pa kayo. Yan, yun ang pinaka-best way. Nang sagang habang nag-iipon ka. Saan kayo bumili ng mga luho nyo kapag alam nyo meron na kayong savings. Tapos sapat na yung mga napapadala nyo. Wala na kayong iisip. Yung meron ka ng freedom. Na meron ka ng ang tawag dito, yung peace of mind. Sorry. Meron ka ng peace of mind para mabubili ng mga gusto mo. So, ayun guys, no? At importante rin guys yung mga law. Okay? So, hindi natin mga batas dito, yung mga culture nila, no? Kasi nga, temporary foreign worker lang tayo. Lalo yan ang gusto nila, yung sinusunod mo yung culture nila dito. Kasi nga, kailangan natin i-adapt kung ano yung mga bagay na meron sila. Dahil hindi naman sa ating itong basa na to, alam natin sa bansa natin, pwede natin gawin tayo. Sumobra tayo sa freedom. Unlike dito talaga, sundin mo yung batas kahit wala nakakita sa'yo. Ganun sa disiplina mga tao dito.
So, ayun guys, no? At subo lang ako saglit, kakat ko tong video na to. Para may laman lang siyan ko pa tinutuloy yung video. Don't worry guys, tutuloy natin to. Ayan guys, no? So, ngayon tapos na tayo. Meron ka ng insurance, meron ka ng bank account, accommodation, napagay na banggit na. Ayun, yung SIN number, importante yan guys dito, no? Kasi pagdating mo dito, yan talaga ang unang-unang kinukuha bago mo pa makuha yung mga bank account pala. Okay, SIN number muna. Okay? Kasi nandyan lahat ng mga documents mo. Kumbaga sa atin, ang dami nating ID dito, kahit yun na lang ipakita mo, nandun na lahat. Pero mostly hindi pinapakita yun kasi confidential yun. Ang kadalasan mga pinapakita dito, work permit, wala ka pang mga valid ID, gano'n. So, importante yun, hindi mo pwede basta-basta kung kanino ibibigay. Kinukuha mo lang yun sa mga bangko, kung maglo-loan ka, ganyan, pasakyan bahay, pwede yun. Pero kung saan na may bigay, medyo hindi pwede guys kasi uso ang fraud dito at delikado, okay? At maulan ngayon guys, oh. So, diba, may payong naman ako. Lalakad na ako mamaya. So, yun. Sabi ko sa inyo, short video lang to kasi dami ng trabaho niya tapos pa. At ayun, ang pinaka-importante nga rin yung sumunod sa mga batas dito kung meron sila magbasa ka sa website. Kung nasa federal or nasa provincial naman, check mo lagi yung website o check ka lagi ng daily news kung ano nangyayari sa immigration dahil napaka-importante yun. Dahil marami dito sa mga kababayan natin na nagtatrabaho lang, uwi, pasok, tapos pag malapit na yung may mga problema sa mga papers natin, hindi ko naman nila lahat guys, karamihan lang na ayun, hindi sila aware sa nangyayari. So, napaka-importante guys na aware ka dito sa mga nangyayari. Dahil hindi katulad dito ng ibang bansa na may mga agency, may mga broker na mag-aasikaso sa'yo. Dito, pagdating mo dito, nasa sa'yo lahat, nasa sa'yo ang freedom, nasa sa'yo lahat ng desisyon kung paano ka mag-apply, paano ka mag-socialize sa mga sa kanila, paano ka kumuha ng mga requirements mo. Katulad dito sa for example na lang, nandito ako sa BEC, walang aasikaso sa driving license mo, walang mag-aasikaso sa preclas mo. Meron man, yung mga nakikita ko, nasikaso sa ngayon kasi ang higpit halos ang tagal bago mag-reply ng government dun sa email namin. Actually, nagpatulong na rin kami dito sa office para sila mag-asikaso nung sa may French namin kasi mas naiintindihan nila yung language nila, no? So, pagdating sa driving license, walang tutulong sa inyo, ikaw lang. So, kung may mga gusto pang kunin, kung may mga permit ng fishing, permit ng hunting, nasa sa'yo lahat yun. Kung gusto mong kumuha ng bahay, mag-inquire, nasa sa'yo lahat yan. Pwede ka naman magtanong sa kanila, pero sabi ko nga sa inyo dito, kailangan talaga may alam ka lahat sa lahat ng ginagawa mo. Hindi yung basta-basta pupunta ka ng lera, wala kang dalang mga bala. Kumbaga parang gano'n lang po example dito, guys. So, kaya kung nandito ka lang sa kabitana na guys, lahat dito po aralin nyo hanggat maaari. Kahit po huwag naman one day, diba? Kung may day off ka, basa-basa ka lang, gano'n. Gano'n lang po guys ginagawa natin. So, yan po yung mga first things to do pagdating mo dito sa Canada. Kung meron pa man akong mga nakalimutang sabihin, sabihin ko comment down below kasi nga sabi ko short video lang to kasi nahabol ko yung time ngayon guys. Gusto ko rin buhay na maaga pero since kailangan kasi may deadline ako ngayon, ang dami kong inaasikaso. Ayun, short video ko na lang siguro to at siguro susunod na vlog damihan natin yung mga advice na sa ngayon yun lang muna siguro ang sabihin ko ngayon para din sa mga makatulong. I hope na makatulong to mga sinabi ko dito sa mga bago dito sa may Quebec, no? Sa may mga bandang Quebec, Montreal, Quebec, Brunswick, lahat po ng bandang nasa probinsya, no? I hope makatulong. So, and then government projects pa. So, yun lang guys, no? Konting lang, update ko lang sa inyo no? Well, this video guys is not to brag but to inspire people, okay? So, sama-sama tayo guys na appear dito mag-citizen soon. Paghirapan natin yun. Pakita ko rin sa inyo saglit yung French class ko tuwing gabi. Naabot ako dito sa office ng 9:30. Umuwi ako ng 9:30 p.m. Pasok ako ng 6. Uwi ako ng 9:30 p.m. Ganun guys. Dahil pakita ko sa inyo guys yung video. Ok, pour lundi. Je vais faire un petit test. Ok, je vais vous poser des questions et vous allez répondre à ces questions-là. D'accord? C'est la révision, c'est pour lundi. Nakita niyo yung video, yan ang ginagawa ko dito. So,
And guys, maraming salamat at dun sa mga bago natin subscriber, dumadami na tayo. I hope soon mag 1,000 subscriber na tayo. Keep like, share lang po guys, and watch my video po for another updates and info po para makatulong sa inyo. Comment down below po kung may nakalimutan man ako. See you guys on my next vlog.